Kumusta po mga ka-travelers? This is again John from Road Crew Travels. And in today's video, so napaka-special ng ating topic. So magre-review tayo ng isang gadget ngayon which will be very useful for us. So i-unbox na natin itong ating power bank na nabili from Ugreen. Okay. Ito yung kanyang packaging. And then meron din siyang USB cable. This is a Type A to Type B. Ayan, Type B siya or yung tinatawag nila na micro USB. User instruction. The 100 watt Ugreen power bank. Another USB cable which is Type C to Type C. Meron pa siyang pouch. And then user instruction or user manual. That's it. Okay, so yun po mga ka-traveler. So nakita nyo naman yung video natin. So nag-unbox na tayo ng ating Ugreen power bank. Ayan. So, ito ay 20,000 milliampere hour at ang kanyang wattage is 100 watts. So, napakaganda na itong ganitong klase ng gadgets. So, makakapag-charge na kayo ng inyong mga gadgets, specifically mga mobile phones, mga action cameras, and most specifically, laptops. Opo, narinig nyo, tama yon, laptops. Kasi karamihan ng mga power banks na ginagamit natin, mostly ang mga china-charge lang neto is mga mobile phone or yung mga maliliit na gadgets na ginagamit natin. Pero recently nga, naghanap-hanap ako sa internet, specifically sa Lazada, kung meron ba silang power bank na nakakapag-charge ng laptop. At luckily, syempre, meron tayong nakitang isang product coming from, of course, again, from Ugreen. O, diba? Napakaganda nito. Kasi nung mga nakakaraang buwan, naghanap-hanap din ako sa Lazada. Wala nga akong mahagilap nito. May mga iba parang fake information pa nga kasi sinasabi nila, pwede daw sa laptop. Pero nung tiningnan ko yung wattages niya is napakababa. At speaking of wattage, na-research ko nga pala sa internet na ang ating laptop is kailangan merong 60 watts pataas na power bank para ma-charge natin ito. Ibig ko sabihin, karamihan kasi ng mga power bank na nabibili natin hindi naman talaga applicable sa ating laptop. So ngayon, nakita ko nga sa internet na itong si Ugreen is napakagandang unit. Talagang kung ano yung in-advertise nila is yun talaga yung dinideliver nila na service. Katulad neto, 100 watts. So hindi lang nila basta-basta sinasabing 100 watts. Dahil nasubo ko na nga ito, nag-travel kami papuntang Bicol at dinala ko nga yung aking laptop at gumana naman siya, nakapag-charge siya ng aking laptop. So kagaya nga na sinabi ko kanina, 60 watts pataas dapat na dinideliver na wattages ng inyong power bank para makapag-charge ng laptop. Since 100 watts to, so okay na okay siya mga ka-travelers. Nice! Kung mapapansin nyo nga itong power bank na to, napaka-bulky niya at napakabigat niya mga ka-travelers. Talagang napakarami sigurong mga electronics na nakapaloob dito. Hindi, wow! Itong ganitong klaseng power bank actually weighs 420 grams. So, di ba napakabigat niya? At kung titingnan natin, meron siyang tatlong port. Meron siyang dalawang USB-C port. Yung isa dito is for out. And then yung isa naman, ito yung may indication na 100 watt. Dito nyo ngayon ipa-plug yung inyong laptop pag gusto nyo i-charge. Pero pwede nyo rin ditong i-plug yung mga ibang USB Type-C na cable kung gusto nyong mag-charge neto or kung gusto nyong i-recharge itong ganitong klase ng unit. Okay? So, meron din siya ditong Type A. Ayan, dito naman out. So, ibig sabihin nito, kapag may mga device kayo na merong Type A, kagaya ng mga mobile phones, pwedeng-pwede pa siya. Ayan. And then, dito sa kabila, meron siyang button. Ayan, no? So, in-indicate niya rito kung ilan na lang yung charging capacity na pwede niyang ma-deliver sa inyong unit. So, kagaya nito, so 56% na lang. Pero pwedeng-pwede pa tong i-charge sa laptop And if you ask naman kung gaano katagal niyong i-recharge itong power bank kung naubusan na siya ng power, well, it would take 1.6 hours bago ma-fully charge uli yung ganitong klase ng unit. And take note mga ka-travelers, huwag nyo tong basta-basta gagamitin. So, i-recharge nyo muna to hanggang makarating sa 100%. And of course, nagkaroon na rin ako ng comparison dito sa Brand X versus sa Ugreen. Itong klase ng power bank na to actually has 20,000 milliampere. Kagaya lang din ng amperahe netong Ugreen na to. Pero kung titingnan natin, hindi tayo actually nagbabase sa milliampere ng mga unit ng power bank. Dapat ibase natin ito sa wattages din. Kasi doon natin madidetermine kung ano pa yung mga unit na pwede nating i-charge sa ating mga devices like mobile phones. At yun nga ang kaibahan neto ni Ugreen dito sa Brand X na to. Itong si Ugreen na to, napakaganda neto dahil hindi lang puro mobile phone ang china-charge niya. Kagaya nga sinabi ko kanina,
Nasubo ko na rin to at gumana siya sa laptop. Habang nagta-travel ako, tumagal halos ng 3 to 4 hours na nakasalpak ito sa aking laptop at talaga naman nakapagtrabaho pa ako ng ganong katagal na oras. O di ba napakaganda na ito kapag nagta-travel kayo, hindi na kayo mangangamba na basta-basta malobat ang inyong mga mobile phones, especially ang inyong laptop. So again mga ka-travelers, yung battery capacity ng mga ganitong klaseng ng unit is 20,000 mAh and yung kanyang battery is actually lithium phosphate with charging time of 1.6 hours. Fast charging na rin tong mga ganitong klase ng unit. So hindi na kayo mangangamba kung gaano katagal 100% ang mga mobile device ninyo or even laptops. At yung mga ganitong klase ng unit only cost 2,879 pesos nung chinek ko siya sa Lazada. At kung interesado kayong mag-avail ng mga ganitong klase ng product, ilalagay ko na lang yung link sa description ng video na to. At syempre, pwede nyo naman ding i-charge ang inyong mga mobile device, even your laptops ng sabay-sabay dito sa unit na to na walang problema. Good job! And that's it for today's video. So I hope may natutunan kayo. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Road Crew Travels at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless.